Ito yung ating halo switch, yung gagamitin nating selector para sa ating dual horn or mapagana yung dalawang klase ng busina. Then, ito naman yung kailangan natin na sukat na wires para sa ating loud horn at para sa ating stock horn. Mag-a-add lang din tayo ng isang green at black wire na 40 centimeters para ito sa extension ng haba ng ating halo switch wire. Ngayon naman pagsasama-samahin natin yung tatlong black na wires, yung dalawang 50 at isang 60. Iko-connecta natin ito sa isang black na additional wires natin. Pagsasama-samahin lang natin sila. Dahil ito na yung bubuo ng negative wire natin para sa ating mga busina. Dito naman tayo sa wires ng ating halo switch. Unahin natin yung green dahil ito yung normally open na wire. Iko-connect natin dito yung dalawang 50 centimeters na green wires na kinat natin kanina. Ito yung magsisilbing loud horn or papunta sa ating loud horn. Dito naman tayo sa kulay, white na wire. Ito yung normally close ng ating halo switch. Ito yung iko-connecta natin sa ating stock horn. Next naman natin itong yellow na wire. Ito yung ating common. Dito papasok yung power ng relay papunta sa busina. At ikakabit natin dito yung additional wires natin kanina na green wire na 40 cm. Itong tatlong wire lang na to ang pinaka-importante dito sa halo switch. Ito yung magbibigay or magta-transfer ng power from loud horn to stock horn. From common to normally open to normally close. Yun lang yung kanyang function. Magpalipat-lipat ng power. And ang last step naman natin dito ay yung isama na yung kanyang ground wire dito sa bawat wire ng ating halo switch. Ito na yung itsura ng ating halo switch na may kasamang wirings ng para sa loud horn at saka sa stock horn. Hindi ko na pinagana yung black at red na wire dito dahil pampailaw lang naman ito ng ating halo switch. Pero option nyo na rin kung gusto nyong pailawin ito, lalagyan na lang or dadagdagan na lang ito ng wires. Makikita nyo rito na lahat ng green wires natin ay may kasama ng black wire. Yung black wire, yung ating negative dito. Ito na lang yung kulang dito sa ginawa nating wirings. Kasama ang ating halo switch, yung mga terminals na ikakabit natin sa ating mga busina. Since tapos na yung ating halo switch, tapusin na rin natin itong sa MDL. Lagyan na rin natin ng terminal yung mga wires nito para sa plug and play connection. Ito yung number 87 ng ating relay. Lagyan lang muna natin ito ng shrinkable tube para hindi bumuka pagtagal yung ating wiring sleeves. Ito kasi yung sakit ng ating mga wiring sleeve. Pag hindi natin to naagapan ay bubuka yung mga dulo nito. Kaya maganda na agapan agad ito. Makikita nyo rito na hindi pantay-pantay yung dulo ng ating mga wirings kaya kinat natin ito para pumantay. Ngayon, pwede na natin itong lagyan ng mga terminal para sa plug and play ng ating mga ilaw. Ito naman yung isusunod natin, yung para sa ating switch, yung para sa trigger ng ating relay, yung number 86. Papantayin lang ulit natin yung mga wires nito sa dulo at lalagyan ng shrinkable tube, yung ating sleeves. Lalagyan din natin ng terminal, yung dulo ng mga wires na to. Pwede yung ganitong klaseng terminal or kaya yung ganitong maliliit. Ito yung mga pin terminal na tinatawag. Mas maganda lang itong gamitin dahil pwede itong ilagay sa socket. Mas mabilis at mas magandang gamitin. Next naman natin itong number 85 at number 86 ng ating relay ng busina. Lalagyan din lang natin ng terminal, yung dulo nito, para maging plug and play sa ating mga motor.
ito na yung huling lalagyan natin ng terminal dito sa set ng ating mga relays. Number 87, output ng ating relay para sa busina at may kasamang negative. Yung negative nito yung magsisilbing negative natin para sa ating mga busina. At yung number 87 naman na output, yung didiretso papunta sa ating halo switch. Halos tapos na itong wiring harness natin para sa MDL at dual horn. Bago tayo magpatuloy, recap lang tayo sa mga connection na nagawa natin. Ito yung black wire, yung number 85 ng tatlong relay natin na merong kulay blue na wires. Then, ito naman yung para sa ating ACC, yung may add circuit fuse. Then, ito naman yung para sa ating battery positive, yung may dalawang fuse para sa MDL at dual horn. Next naman natin itong socket para sa ating 3-way switch at passing button. Ito naman yung ating 85 at 86 ng ating horn relay na pupunta doon sa stock horn wirings. Then ito naman yung output ng ating horn relay, yung number 87 na may kasamang negative na pupunta o dediretso sa ating halo switch. Ang susunod naman ay itong output ng ating tatlong relay, yung number 87 na pupunta sa mini driving light. May kasama itong negative. At ito yung tatlong number 87 ng tatlong relay or yung output para sa high, low at combination light. Gawa naman tayo ng wiring para dito sa ating 3-way switch para sa high at low beam ng ating ilaw. Sasamahan na rin natin ito ng passing light or passing button. Kailangan lang natin ng 1 metro na wire para dito. Magkasing haba lang yung wire na kukunin natin dito or gagawin natin dito. Babalatan lang ulit natin yung dulo ng ating mga wires at nilagyan natin ito ng wiring sleeves para magsama yung dalawang wire nito. Hahanapin muna natin yung common ng ating 3-way switch. Dito sa switch na to, ang common nito ay yung kulay black. Isasama natin yung isang wire na papunta sa ating passing button. Magkasama yung common ng ating 3-way switch at yung isang line ng ating passing button. At nilagyan na rin natin ng terminal yung tatlong wire na natitira. Kung mapapansin nyo dito sa ginawa ko, meron akong nilagay na kulay orange na rubber. Ito yung aking palatandaan na ito yung linya na papunta or galing sa ACC natin. Itatapat lang natin yung connector at doon natin ilalagay yung common ng ating switch or 3-way switch at passing button. Pagtatapatin lang natin ito at yung tatlo naman na natitira ay ilalagay na natin kahit sa anong slots dito sa ating connector. Walang problema yan kahit magkapalit-palit ng lagay yung tatlong wire na yan dahil doon naman tayo mag-a-adjust sa output ng ating relay. Yung output ng ating relay ay yung number 87 ng bawat isang relay na nilagyan natin kanina ng terminal din. Kahit anong switch ay pwede nating ilagay dito. Pero dito sa video natin, passing button muna yung gagamitin natin. Screw type yung klase ng passing button na ito. Luluwagan lang natin yung dulo nito at mag-o-open yung butas nito. At hihigpitan na lang natin ulit yung tornilyo para sumikip yung ating wires dito. Ang advantage lang ng ganitong mga screw type ay pag nasira yung ating switch ay kahit papano madali itong palitan. Huhugutin lang natin, unscrew, then pasok ulit sa panibagong switch. Mas madaling magpalit. Ito na yung ating halo switch na may mga linya ng dual horn. Yung common nitong ating halo switch na may kasamang negative ay idudugtong lang natin sa number 87 ng horn relay na may kasama ring negative. Pagsasamahin lang natin yung kanilang mga terminal. Ito yung papunta sa ating battery. Ito naman yung connection ng ating 3-way switch at passing button. Itong mahabang ito yung pupunta sa stock horn na wiring ng ating mga motor. Ito yung number 85 at number 86 ng ating horn relay. Ito yung tatlong number 87 ng ating relay na may kasamang negative. Ito naman yung output ng ating horn relay na didiretso or pupunta dito
sa ating halo switch. Plug and play na lang ito sa mga terminal na nakalagay dito. Since male at female itong dalawang ito.